5 years later. Happy birthday, Ma'am Sabrina! Napakurap ako nang marinig ang malakas na sigawan ng mga empleyado mula sa likuran ko. Bigla akong napaikot at sinalubong ako ng mga nakangiting mukha ng mga empleyado ko. May mga hawak silang mga lobo at streamers at sa gitna, isang malaking cake na may nakasending kandila. Napangiti ako. Hindi ko inaasahan to. Akala ko simpleng trabaho lang gagawin ko ngayong araw. Happy birthday, Ma'am Sabrina! Sabay-sabay nilang bati ulit sa akin. Pakiramdam ko lumulutang ako sa sobrang saya kahit taon-taon naman nila akong sinusurpresa. Pero ang saya ko ay biglang napalitan ng gulat na makita ko kung sinong may hawak ng cake. Si Felicity, ang half-sister ko. Ang babaeng halos hindi ko nakilala. Ang babaeng palagi nilang galit sa akin at panay ang paninira sa buhay ko. Nakasuot siya ng isang simpleng damit pero ang ngiti niya tila may kakaibang intensidad. Parang isang nakakalokong plano ang nasa likod ng ngiting iyon. Habang papalapit siya, kumakanta siya ng happy birthday, pero ang boses may halong pangiinis. Happy birthday, Sabrina? Ulit niya at mas lumapit pa. Di ko alam kung bakit pero bigla ako nakaramdam ng takot. Parang alam ko na kung ano mangyayari at hindi nga ako nagkamali. Sa isang iglap, sinubsob niya ang cake sa mukha ko. Ang matamis na frosting, ang mga piraso ng cake, ang mga kandila lahat ay dumikit sa aking mukha at buhok. Nanatili akong nakatayo doon, tulala, habang ang mga empleyado ko'y nagsimula ng magtawanan, hindi alam ang tunay na nangyari. Ang tanging nararamdaman ko ay ang matinding pagkapahiya at ang hapdi ng frosting sa aking mga mata. Ang galit ni Felicity, ang matagal na niyang sama ng loob sa akin ay naramdaman ko sa ginawa niya at sa sandaling iyon, alam kong hindi na to simpleng pagkakaaway lang na magkapatid. Mas malalim pa pala ang lahat. Ang tawa ng mga empleyado ko unti-unting nawala na makita nila ang gulat at sakit sa mga mata ko. Napatigil si Felicity, ang ngiti niya ay napalitan ng isang mapanuyang tingin. Parang proud pa siya sa ginawa niya. Happy birthday nga pala, sabi niya. At may bahid pa rin ng pangiinis ang boses niya. Yan ang regalo ko sa'yo. Hindi ako nakapagsalita. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang lahat ng pagod ko, ang lahat ng pagsisikap ko sa trabaho, ang lahat ng pag-aalala ko sa kanila, parang biglang nawala lahat dahil sa isang simpleng cake. Hanggang ngayon, di niya pa rin ako tinitigilan. Unti-unti kong pinunasan ng cake sa mukha ko. Ang frosting dumidikit pa rin sa aking balat. Nakita ko ang pag-aalala sa mata ng ilan sa mga empleyado ko. May ilan na nag-aalok ng tissue pero hindi ko na kinuha. Ayoko lang magmukhang kawawa. Okay lang ako, sabi ko, kahit ang boses ko ay nanginginig. Salamat sa surprise. Sinubukan kong ngumiti pero alam kong pekeng-peke ito. Tumingin ako kay Felicity. Ang tingin niya parang nanunuya pa rin. Parang gusto niya mamang batuloy sa pananakit sa akin pero hindi na siya nagsalita pa. Tumahimik na lang siya at nanatili doon, nanonood sa akin. Nanghihina man isang kakaibang lakas ang bumalot sa akin. Hindi ko hahayaang basta na lang niya akong mapahiya. Hindi ako ang tipo ng taong hahayaang masaktan na walang laban. Dahan-dahan kong pinunasan ng cake sa mukha ko. Ang galit ay unti-unting sumisiklab sa loob ko. Hindi galit na puno ng pagkamuhi kundi galit na puno ng determinasyon. Tumingin ako kay Felicity. Ang mga mata ko tiim na tiim. Ang mapanayang ngiti niya unti-unting nawawala. Habang nakikita ang pagbabago sa aking ekspresyon, nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata at pag-aalinlangan, pero huli na para sa kanya. Mabilis sa naging kilos ko. Bago pa siya makapag-react, hinawakan ko ang cake na nasa tray pa rin at sinubsob ang mukha niya doon. Ang frosting, ang mga piraso ng cake, ang mga natirang kandila, lahat tumikit sa kanyang mukha at buhok. Ang mga empleyado ko nagulat na naman. Ang mga tawa na palta ng katahimikan. Ang atensyon ko kay Felicity na lang. Nakita ko ang pagkagulat, ang pagkahiya, ang galit sa kanyang mga mata. Ang mga luhay nagbabadyang tumulo, katulad ng nangyari sa akin kanina, pero di ako nakaramdam ng awa. Ang nararamdaman ko ay isang kakaibang kasiyahan, isang pakiramdam ng pagkapantay. Ilang taon akong nagtiis at nanahimik sa mga paninirang ginawa nila sa akin. Hindi ko siya hahayaang ipahiya ako ng ganon kadali sa harapan ng mga empleyado sa kumpanya. Salamat sa cake, Felicity. Masarap ba? Sabi ko, ang boses ay kalmado na pero may halong pagmamatigas. Yan ang nababagay sa mukha mo. Ang tono ko mapanuya, gaya ng tono niya kanina.
Tinignan ko siya ng matagal, pinagmamasdan ng kanyang ekspresyon. Ang galit, ang pagkapahiya, ang pagkalito, lahat nakikita ko sa kanyang mga mata. Kahit isang piso, hindi ako namamalimos sa inyo, kaya wag mo ulit akong ipapahiya sa maraming tao, Felicity. Dahil kapag inulit mo yan, ay hindi ako magdadalawang isip labanan ka. Singhal ko sa kanya. Di ba ang taon akong tahimik kahit sinisiraan niya ako? Di ko pinansin ang pambabatikos ng mga tao kasi nakatuon ang atensyon at oras ko sa pagpapatakbo ng kumpanya. Pero sa ginawa niya, hindi ko siya papalagpasin. Hinila niya ang buhok ko, kaya hinila ko rin ang sa kanya. Hindi ako pwedeng magpatalo kay Felicity dahil ako magmumukhang kawawa. Wala na akong pakialam kung nakikita kami ng mga empleyado. Siya naman ang nauna. May lumapit na guard at inaliyo kaming dalawa ni Felicity. Pinunasan ko rin ang mukha ko at hinarap siya. Subukan mong manggulo ulit dito kahit kapatid kita. Hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Mark my words, Felicity, dahil ubos na ang pasensya ko. Sigaw ko. Bitawan ninyo ako. Sigaw niya habang nagpupumiglas. Palabasin niyo siya sa kumpanya. Kung hindi siya aalis, ipadampot niyo sa mga pulis ang babaeng yan. Dahan-dahan kong pinunasan ng mga luhang pumatak sa aking pisngi habang nakatayo sa harap ng puntod ng aking mga mahal sa buhay. Ang malamig na simoy ng hangin ang tanging narinig ko bukod sa pagkabog ng aking puso. Dito lang sa lugar na to, sa libingan, dito ko nararamdaman ang kanilang presensya ng lubusan. Kamusta na kayo dyan sa langit? Mahina akong bulong. Namimiss ko na kayo ng sobra? Humugot ako ng malalim na hininga. Bakit ba ang unfair ng buhay? Tanong ko sa kawalan. Bakit ang bilis niyong mawala sa akin? Napayuko ako at hinaplos sa mga nakaukit na pangalan sa lapida. Ang bawat letra parang isang hiwa sa aking puso. 2 years ago, tuluyan nang namaalam si Daddy. Hindi na kinayang kanyang katawan. Alam kong masaya na kayo dyan sa langit, patuloy ko. Pero hindi ko pa rin kayo makalimutan, lalo na ngayon. Kapag malungkot ako, kayong aking sandalan. Naalala ko ang mga magagandang alaala namin, ang mga pagsasama-sama namin sa mga espesyal na okasyon, ang mga tawanan at iyakan, ang mga pangarap na pinagsamahan. Maraming salamat sa pagmamahal na binigay ninyo sa akin, sabi ko. Hindi ko kayo makakalimutan. Tumayo ako, tumingin sa langit. Babalik ako rito bukas, pangako. Habang naglalakad palayo sa libingan, hindi ko maiwasang umiyak. Ang sakit na nararamdaman ko tila hindi mawala-wala. Ngunit alam ko sa aking sarili na kailangan kong maging malakas para sa aking sarili at para na rin sa mga taong umaasa sa akin. Kailangan kong tanggapin ang katotohanan na wala na sila. Kailangan kong magpatuloy sa buhay kahit na mahirap. Kailangan kong maging masaya para sa kanila. Alam kong nasa mabuting lugar na sila ngayon at isang araw makakasama ko na rin sila. Hanggang sa araw na yon, patuloy ko silang mamahalin. Binuhay ko ang makina ng sasakyan. Sinulyapan ko ang puntod ni Ryan nang makaramdam ako na sakit sa dibdib ko. Napatigil ako sa pag-iyak nang may mapansin akong pamilyar na figura na nakatayo sa di kalayuan. Dahan-dahan akong lumapit habang pinupunasan ang mga luhang pumatak sa aking mga mata. Malapit na ako sa puntod ni Ryan nang biglang umalis ang lalaki. Sinundan ko siya ng tingin. Nagmamadali siyang umalis. Di rin nagtagal, bigla siyang nawala sa paningin ko. Napatingin ako sa puntod ni Ryan nang may napansin akong brown envelope. Kinuha ko yon at tinignan ko anong laman. Nabitawan ko ang brown envelope na makita ang mga larawan ni Ryan sa loob. Tumingali nga ako sa paligid. Hinanap ang lalaking kaaalis lang ngunit hindi ko siya makita. Isa-isa kong pinulot ang mga larawan ni Ryan na nakakalat sa lupa. Tinignan ko to habang naglalakad ako pabalik sa kotse ko. Mas lalo lang akong nakaramdam ng sakit sa puso ko na sumagi sa isipan ko ang nangyari noon. Papasok na sana ako sa kotse ko na makita ko ang isang larawan ni Ryan. May kasama siya, isang batang babae at isang magandang babae. Tinignan ko ang likod nito. Namilog ang aking mata na makita ang petsa kung kailan nakuha ang larawan. Kuha to ngayong taon pero matagal nang patay si Ryan. Imposibleng buhay pa siya. Si William at mga pulis mismo nagkumpirma na kamay ni Ryan ang nakita nila noon hanggang sa nakabalik ako sa opisina. Di ko pa rin maalis ang paningin ko sa mga larawang iniwan ng lalaki sa puntod ni Ryan kanina. May parati sa akin nagbabaka sakali pa rin hanggang ngayon na buhay pa si Ryan at panaginip ang lahat. Tinago ko kaagad sa drawer ang mga larawan nang biglang bumukas ang pinto.
Nakita ko pumasok si William, may bitbit siyang bulaklak at pizza. For you, sabi ni William, sabay abot ng bulaklak sa akin. Mag-iisang taon na akong nililigawan ni William pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya kayang sagutin. Kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin kayang kalimutan si Ryan. Nag-abala ka pa? Salamat. Ngumiti ako nang halikan niya ang aking noo. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nagparamdam. Sobrang busy ko kasi lately eh. Di pa ako nakauwi ng birthday mo? Saad ni William. Ayos lang, wala naman akong gagawin mamaya. Muling bumukas ang pinto at pumasok si Evara kasama ang kanyang yaya. Hi Mom! Nakangiting bati niya sa akin at lumapit kay William. Hello Tito Will! Binuhat siya ni William. Ang laki-laki mo na. Pinisil niya ang pisngi ni Evara. Wala ka ba mga homeworks na gagawin? Mabilis na umiling si Evara. Wala po tito, bakit po? May pupuntahan tayo mamaya. Masaya ang sagot ni William. Saan tayo pupunta mamaya? Singit ko. Secret! Basta, malalaman niyo mamaya. Maingat niyang ibinaba si Evara sa couch. Lumapit siya sa akin at pinilupot ng kanyang mga kamay sa bewang ko. Napanunok ako at kaagad inalis ang kanyang mga kamay kasi naiilang ako. Hindi ako sanay sa pagiging sweet ni William sa akin, lalo na't para nakakatandang kapatid ko na siya. Bumuntong hininga ako na maalalang death anniversary ni Ryan bukas. Pwedeng next time na lang? Death anniversary ni Ryan bukas. Kailangan ko magpahinga ng maaga mamaya? Kapansin-pansin ang pagbago sa ekspresyon ng mukha ni William. I almost forgot. Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi. Napalingon ako sa phone ko nang mapansing may tumatawag. Kaagad kong sinagot ang tawag. Sabrina? Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang marinig ang pamilyar na boses. Hindi ako pwede magkamali. Boses yun ni Ryan? Magsasalita na sana ako pero biglang naputol ang tawag. I dialed multiple times the number pero hindi ko na makontak. Magdamag ako naghintay na baka tumawag ulit. Hindi ako pwedeng magkamali. Boses yun ni Ryan. He is alive. Tinanghali ako ng gising. Di mawala sa isipan ko ang taong tumawag sa akin kahapon. Mabuti na lang ang Sabado ngayong araw, wala akong trabaho. Tinawagan ko si Irene nang matapos akong maligo. Dumiretso ka na lang sa sementeryo, huwag mong kalimutan ang bulaklak. Utos ko sa kanya at ibinaba ang tawag. Ngayong araw ay 5th death anniversary ni Ryan. Ang bilis ng panahon pero hanggang ngayon bitbit ko pa rin ang sakit ng kahapon. Hindi ko matanggap na wala na siya at dumagdag pa sa isipin ko kung sinong tumawag kahapon sa akin. Pagdating ko sa living room, naabutan ko sina William at Evara na nagkukulitan. Tumapo ang paningin ko sa 5 boxes na nasa sahig. Ano na naman ba ang binibigay mo sa anak ko, William? Tanong ko na makita ang malaking laruan na mukhang mamahalin. Bumabawi lang ako sa bata, Sab. Ngumiti si William at tumayo. Tumapit siya sa akin. Aalis na ba tayo? Ilang beses na kitang sinabihan na huwag mong sasanayin si Evara sa mga mamahaling laruan. Hindi ko siya pinalaking ganyan, Will. Baka lalaki ang ulo ng bata. Bumuntong hininga ko. Buwan-buwan na lang siyang bumibili ng mga laruan kay Evara. Di ko na alam kung saan ko ilalagay ang mga laruan ng bata kasi puno ng isang room. Minsan napapaisip ako na i-donate na lang sa orphanage ang mga pinaglumaang laruan ni Evara. Ako nang bahala sa bata. Magiging soon-to-be father niya naman ako. Nakangiting sabi ni William pero di ako masaya sa sinabi niya. Hinawi ko ang kamay niya. Tara na. Hinawakan ko ang kamay ni Evara at kinaladkad siya palabas. Pagdating sa sementeryo, dumiretso ako sa puntod ng pamilyang Del Fuego. Di ko mapigilang mag-expect na makita ulit ang lalaking dumalaw dito kahapon. Sayang dahil di ko man lang nakita ang mukha niya. Pagkatapos kong ayusin ang mga pagkain, nagsindi ako ng kandila at nilagay sa puntod ng pamilyang Del Fuego. Umupo ako sa gilid ng puntod ni Ryan at hinawakan ang kanyang lapida. Cremation ang nangyari kay Ryan dahil tayong kamay niya lang nakita namin noon. Ngayon lang ako nakaramdam ng paggaan ng loob ko habang pinagmamasdan ang lapida ni Ryan. Hanggang ngayon, nagtataka pa rin ako kung bakit nagpagawa ka ng lapida kay Ryan. Boses ni William. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Madilim ang paningin niya. Bumuntong hininga siya, ngumiti at tumabi sa akin. Gusto ko lang bigyan siya ng maayos na libingan kahit wala naman talagang nakalibing dito dahil hindi nakita ang katawan ni Ryan noon. Hanggang kailan mo siya mamahalin? Napakagatlabi ako sa tanong niya.
William, hindi ganon kadali yon. Lalo na't wala na siya nung napagtanto kong may nararamdaman ako para sa kanya. I love him. 5 taon na ako nangungulila sa kanya. 5 taon na akong di makatulog ng maayos kakaisip kung bakit nangyari yon sa amin. Hindi ganon kadaling kalimutan ng kaibigan mo, Will. Siya ang ama ng anak ko. Siguro kung nabubuhay lang siya, masaya siguro kami ngayon. Malaki na rin sana ang kapatid ni Ivara, dagdag ko. It's time to let him go, Sabrina. Kalimutan mo na siya. Nandito naman ako. Malungkot na sabi ni William. Sana ganon lang kadaling kalimutan siya, pero hindi eh. 5 taon na nakakalipas, pero preskong-presko pa siya sa isipan ko. Di ako pinapatulog ng konsensya ko. Hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin ang sarili ko kung bakit sila namatay lahat. Sabrina, umugot ako ng malalim na hininga. May tumawag sa akin kahapon. Boses ni Ryan ang narinig ko. Baka sa mukha ni William ang pagkagulat. Imposibleng mabubuhay si Ryan, Sabrina. He died 5 years ago. Paano kung nakatakas pala siya? Kamay lang niyang nakita natin, hindi ba? Imposible ang iniisip mo, Sabrina. Baka kaboses niya lang yun o baka pinaglalaroan ka na naman ng kapatid mo si Felicity? Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi mo siya makakalimutan dahil hanggang ngayon, pinanghahawakan mo pa rin siya kahit alam naman natin hindi na siya babalik. Wala na si Ryan, patay na siya. Sumabog ang katawan niya, Sabrina. Tumango ako at binawi ang kamay ko. Sigurado akong boses yun ni Ryan. Di ako pwedeng magkamali. Buhay siya. Buhay si Ryan, kailangan natin siyang hanapin. Paano natin siya mahahanap kung matagal na siyang patay, Sabrina? Ikaw mismo nagbibigay sa sakit sa puso mo eh. Kalimutan mo na siya dahil matagal na siyang patay. Umiling-iling ako. Hindi. Buhay na buhay pa siya. Pagmamatigas ko. Gagawin ko lahat para mahanap siya. 3 buwan ang nakakalipas mula na makita ko ang lalaking dumalaw sa puntod ni Ryan. Halos araw-araw akong dumadaan sa sementeryo, still hoping na makita ulit siya dahil baka may alam siya kung nasan si Ryan. Pero habang tumatagal, nawawalan ako ng pag-asa at unti-unti ko nang tinatanggap na matagal nang patay si Ryan. Paulit-ulit na sinasabi sa akin ni William na baka nag-a-hallucinate lang ako sa sobrang pangungulila kay Ryan. Napapabayaan ko rin ang kumpanya dahil hindi ako makapag-focus. Hindi mo wala-wala si Ryan at ang lalaking nakita ko sa puntod niya sa aking isipan. Forget him and move on. Paulit-ulit na paalala ni William sa akin sa tuwing nawawala ako sa sarili. Ma'am Sabrina, ito na po ang mga dokumentong kakailanganin niyo para sa meeting mamaya. Saad ni Irene nang pumasok siya sa loob ng aking opisina. May dala siyang kape. Pakilagay na lang ang mga yan sa kabilang table. Tatapusin ko lang ginagawa ko. Saad ko at tinikman ng kape. Nangunot ang aking noo na mapansing sobrang tamis ng pagkakagawa niya. Pero hindi ko yon pinahalata kay Irene. Magpahinga ka muna, mamaya pa naman ang meeting. Sabi ko dahil buong araw kaming busy sa kumpanya. Tambak ang mga gawain. Napatingin ako sa pinto nang biglang may kumatok. Please, come in. Saad ko at binalik ang aking atensyon sa mga dokumentong binabasa ko. Kagabi ko pa to pinag-aaralan pero walang pumapasok sa utak ko. Ma'am Sabrina, may gusto pong makipag-usap sa inyo. Si Manager Apple. Nagangat ako ng tingin at pinaglaruan ang hawak kong ballpen. Sino? Papasukin mo. Pasok po kayo, Ma'am Shira. Saad ni Manager Apple. Nabitawan ko ang hawak kong ballpen na makita ang babaeng pumasok. Tinitigan ko siya na mabuti. Pinag-aaralan ang kanyang maamong mukha. Nagkita na ba tayo dati, Ma'am Shira? Curious kong tanong at pinulot ang aking ballpen bago tumayo para lapitan siya. Umiti siya at mabilis umiling. Hindi ko maalala na nakita tayo noon, Mrs. Jacobs. Saan niya? Call me Shira. Sobrang formal kung Ma'am Shira ang itatawag mo. Tumango ako at ngumiti at nakikipagkamay sa kanya. Have a seat. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? My husband wants to personally meet you. Sagot ni Shira. Gusto niyang mag-invest sa kumpanya mo? Umawang ang labi ko at tumingin kay Irene. Really? It's my pleasure, Shira, but this company does not belong to me. The Jacobs are the real owner? Sorry, I forgot. Matagal na palang patay ang mga Jacobs. Ngumiti lang ako. Anyway, I will schedule a meeting with you and your husband. Titingnan ko muna ang schedule ko. Binalik ko ang aking atensyon kay Irene. Anong araw ako hindi busy? January 20, ma'am, sagot ni Irene. Tumango ako at tumingin kay Shira. Sobrang pamilyar talaga ng mukha niya.
Is it okay with you kung sa January 20 tayo magkikita upang mapag-usapan ng tungkol sa kumpanya? Tanong ko kay Shaira. No problem, Ma'am Sabrina. Kinuha niya ang phone niya sa loob ng kanyang bag nang may tumawag. Sabrina na lang din ang tawag mo sa akin, saad ko. Sasagutin ko muna ang tawag ng asawa ko. Paalam ni Shaira. Bumalik ako sa table para kumuha ng calling card. Pagbukas ko ng drawer, bumungad sa akin ang brown envelope na nakuha ko dati sa puntod ni Ryan. Sinulyapan ko si Shaira na abala sa pakikipag-usap ng kanyang asawa. Umupo ako at muling tinignan ang laman ng brown envelope. Nanlaki ang mata ko nang makita ang babaeng kasama ni Ryan sa litrato. Muli akong tumingin kay Shaira at kinumpara ang mukha niya sa babaeng kasama ni Ryan. Si Shaira ang babaeng kasama ni Ryan? Napailing-iling ako. Di ko maalis ang paningin ko kay Shaira. Imposible. Binalik ko sa drawer ang mga larawan nang ibaba na niya ang tawag.